Ma'am Gisela, and then ang kanyang anak, si Baby Zion, which is tulong siya ngayon. Tinanong ko po siya, paano niya po gustong ma-introduce. Sabi po ng ating pastor na humble servant, sabi niya, simple lang, graduate ng AUP, at ang pinaka-umaantik po sa aking puso ay saved by grace. Pag tinignan niyo din po yung Facebook niya, ganun the one who is saved by grace and chosen for a mission. Sana po tayo ay mag-bless sa pagkakaloob po ng ating Pastor Jeff Ibarras po. Ayan. Ayan, so happy Sabbath mga kapatid. Thank you so much sa napagandang awit. Naalala ko nung ako po ay church planter pa ng Dolores, ay kami po ay nagtayo ng choir. At ang pangalan po ng choir ay Broken Voices. Pero kanina hindi po yun broken. Yun po ay saved by grace. Ayan, so purihin po yung ating pong Panginoon sa ating pong anniversary sa ating pong church. Happy 22nd anniversary ng Payong Church. Amen po ba? Ayan. Tayo po ba ay masayang-masaya? Taas po yung kamay. Ayan. Kung saan ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa ating pong Panginoon sa kanyang pong pagpapalala. Alam niyo lang, paganda po ang ating pong tema. Celebrating our heritage, strengthening our Christian family. Ang una pa lang mga kapatid na sentence ay nagpapakita, mga kapatid, kung saan ay we can have strong family because of the heritage of God. Amen? Dahil po sa blessing na ipinagkaloob po ng Diyos, the reason why kung bakit ang ating pong pamilya ay nananatiling matatag, malakas sa pananampalataya at nananatili dito sa Nagpayong Church. Amen? Dahil po yan sa pagpapala at sa heritage na ating pong tinatamo sa ating Panginoon. Kung sino man po ang nagawa ng temang ito, ikaw po'y pagpalain ng Panginoon. Sapagkat ito po'y napakaganda. Ino-commemorate po natin ang paggawa ng Diyos, ang kanya pong mga mana na itinalaga po sa atin. The reason why kung bakit mananatili tayo, hindi lang po tayo, kundi kasama ng ating pong mga pamilya hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? So tayo po ay magpasimula. Ayun. Meron pong ba katanungan na dapat po nating alamin bago po natin pag-aralan itong tinatawag pong heritage ng ating pong Panginoon? Unang tanong, sino ba tayo? Pangalawa, kanino ba tayo? Pangatlo, ano ba ang ibinigay sa atin? At ang pang-apat, ano ba ang dapat natin gawin? Ano yung pagtatawag sa atin? Itong apat na katanungan mga kapatid ay dapat po nating masagot bilang lingkod ng Diyos. Sapagkat dito po pinapatutuhanan ng Panginoon na tayo po ay sa Kanya. Na dapat po nating isa puso't isipan kung ano po yung ating pong pagtatawag, kung sino tayo, ano yung identity po natin, at ano ang dapat po natin. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay magpapanumandali at tayo po ay manalangin. Mapagmahal po namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang pag-aralan ng iyong pong mga salita. Aming ginadalangin ng lahat ay pagpalain. At itong aming pong pag-aaralan ay magsilbing inspirasyon, kalakasan upang magkaroon kami ng matibay na pamilya na mananatili hanggang sa inyo pong pangalawang pagpaluto. Maraming salamat. Ito po ang aming pong ginadalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus.
Okay. Meron isang katanungan. Next. Okay, next. What is heritage? Sa Tagalog ito ay mana. But if we dig deeper, when we say heritage, ito po'y patungkol sa identity, values, blessings, mission, and legacy. Yan po yan ang mga nakapaloob. When we say heritage natin po natatanggap. At sa ating patuloy na pag-aaral, sa Deuteronomy 7, 6, and 1 Peter 2:9, ang katotohanan, tayo po ay a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. We are unique people, chosen by God, itinalaga ng Panginoon, na kung saan ay kakaiba. Amen? Kakaiba sa mundo, na kung saan ay tayo po ay espesyal na tinawagan ng ating pong Panginoon. Yan po yung ating pong heritage. Na kung saan ay lagi po nating aalalahanin sa ating pong puso, sa ating isipan, sa ating buhay, na kung saan ay tayo po unique people na tinawagan ng ating pong Panginoon. And lastly, tayo po, tandaan po natin that we are created in God's image. Amen? Tayo po ay ginawa kawangis ng ating pong Panginoon. In Genesis 1:26-27, at sabi po dito, we were made for relationship with God. We were created to reflect His character, love, justice, holiness, and compassion. Yan po yung very core reason na kung saan ay gustong ipabatid sa atin ng Panginoon na tayo po ay nilalang, bawat individual, bawat pamilya, para magkaroon ng relasyon sa ating Diyos at para ma-reflect po natin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapatid. We have nothing to fear for the future except as we forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Sa atin pong buhay, marami po tayong karanasan. Sino po dito yung masasabi natin walang patutunguhan bago tinawagan ng Panginoon? Sino po dito yung magulo ang buhay? Punong-puno ng hindi mo malaman kung ano na yung iyong gagawin. Walang direksyon, walang purpose. At kung atin po yung babalikan, siya pong magbibigay sa atin ng kalakasan kung paano ang Diyos gumawa, kung paano ang Diyos na totoo sa buhay natin. At kung babalikan po natin yung mga kwento natin kung pinag-aaralan sa Sabbath School lesson, makikita po natin that God is in control of every family. Amen? Every individual. That God is in control of your life. At andyan siya presente na gumagawa sa buhay po natin. Huwag lamang po natin kalimutan ang mga nakaraan. Mga karanasan na kung saan ay siyang nagtulak sa atin upang maging matibay po tayo. Like,